Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Maraming salamat po for promoting our YouTube channel and our Spotify channel. Sa ating episode, gaano nga ba kahalaga ang pagtanaw ng utang na loob? Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang buhay daw ng isang anak ay utang na loob niya sa kanyang mga magulang dahil ang mga ito ang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Pero hindi rin naman pinili ng isang anak ang maluwal siya sa mundong ito. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ang isang anak ay walang kakayahan na mamili ng kanyang magiging magulang. Ang pagkasilang sa kanya sa mundong ito ay hindi niya ginusto o hiniling kailanman. Ang mga magulang madalas ang may kakayahang mag-decide kung kailan nila gustong magkaroon ng anak. Sila ang responsable pagdating sa buhay ng kanilang anak. Pero bakit parang ang anak pa ang may habang buhay na utang na loob na kailangang bayaran sa kanila kahit na hindi naman niya hiniling na mabuhay sa mundong ito? Hi po Papa Dudut, just call me Ning. 30 years old, taga Cavite at nagtatrabaho bilang quality assurance sa isang opisina sa Makati. Aaminin ko na hindi talaga ako mahilig makinig sa drama, pero dahil paborito kayong DJ ng kaibigan ko, ay naisipan ko na sumulat para na rin makapagbahagi ng kwento kong may aral na maiiwan sa mga nakikinig ngayon. Solong anak nga lang pala ako ng mga magulang ko. May sarili kaming bahay pero si Papa lang ang nagtatrabaho para matugunan ang pangangailangan namin sa pang-araw-araw. Ikain kasi si Mama kaya medyo mahina ang kanyang katawan. Ganun pa man ay nagsumika pa rin si Papa para mapag-aral ako hanggang kolehiyo. Papa, Mama, ano po kaya kung maghanap ako ng part-time job? Suhestyon ko habang sabay kaming naghahapunan noon. Bakit mo naman gagawin yun? Kaya ko pa naman kayong buhayin ng mama mo. Tanong naman ni Papa. Oo nga po, kaya lang kasi nahihirapan na rin kayo sa mga gastusin pati na rin si Mama. Tugon ko. Pero paano naman ang pag-aaral mo kapag nagtrabaho ka? Tanong naman ni Mama. Part-time job lang naman po kung sakali. Hindi ko po pababayaan ang pag-aaral ko. Tugon ko. Wag na Ning, hindi mo na kailangang gawin yon. Kasya pa naman ang kinikita kong pera para sa mga gastusin dito sa bahay. Pati na sa pang-tuition mo. Wika pa ni Papa. Payagan niyo na po ako Papa, promise, pagbubutihin ko rin po ang pag-aaral ko. Pakiusap ko pa. Ay, saka na natin pag-usapan yan. Ayoko rin kasi na mapagod ka. Mas gusto ko na nakafocus ka lamang sa pag-aaral mo hanggang sa makatapos ka. Basta sa ngayon ayoko muna na magpa-part-time job ka Ning. Napapailing na sabi pa ni Papa. Papa Dudut, medyo maagang naging mag-asawa ang mga magulang ko. Hiling daw kasi yon ng mga lolo at lola ko ang bumuo nga ng pamilya sina Papa at Mama para makita raw ako ng mga magulang nila. Natupad naman nila yon dahil ilang taon lang pagkatapos akong isinilang ay namatay na rin sina lolo at lola. Naging maayos naman daw ang relasyon at pagsasama nila lalo na at may sarili na silang bahay na tinitirhan noon. Hindi rin gaanong mataas ang presyo ng mga bilihin, kaya lang habang tumatagal, doon na nila nararamdaman ang hirap ng buhay, lalo na nga nang magsimula na akong mag-aral.
Kaya para sa akin ay naiisip ko noon na mas mabuti pa siguro kung hindi kaagad sila nagpakasal o gumawa ng anak. Hindi naman dahil sa iyo kung mabuhay sa mundong ito, pero iba pa rin kasi yung pinaghandaan ng mga magulang ang buhay na ibibigay nila sa kanilang magiging anak. Iba pa rin yung may maayos na preparasyon para hindi sila nahihirapan kagaya noong mga panahon na nag-aaral na ako sa kolehiyo. Kaya naman sa huli pinayagan na rin ako ni Papa na mag part-time job. Nahirapan ako sa umpisa dahil mahirap talagang hatiin ang oras at lakas sa pag-aaral at sa pagtatrabaho. May mga oras na gusto ko na lamang huminto sa pag-aaral, Papa Dudut. Pero hindi ko ginawa kasi alam kong malulungkot ang mga magulang ko. Kaya naman pilit pa rin akong nagsumikap hanggang sa makapagtapos na nga ako ng kolehiyo. Halos maiyak ang mga magulang ko sa tuwa dahil sa wakas ay natupad ko na ang pangarap nila para sa akin. Alam mo Ning, hanggang ngayon kasi nahihiya pa rin ako. Pakiramdam ko kasi hindi ko masyadong nagampanan ang pagiging tatay ko sa iyo. Dapat ay hindi kita hinayaan na magtrabaho habang nag-aaral. Naluluhang wika pa ni Papa. Ginawa ko po yun para makatulong sa inyo. Kaya hindi niyo po kailangang mag-guilty, ang sabi ko naman. Pero muntik ka na rin hindi makagraduate, hindi ba? Wika ni Papa. Opo, dahil doon sa isang incomplete sa final grade ko sa major subject. Pero nagawan ko naman po ng paraan dahil naipasa ko ang special exam na ibinigay sa akin ng professor ko. Natatawang tugon ko nang maalala ko ang bagay na yon. Kita mo na? Sobrang nahirapan ka na pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho mo. Kung hindi kita pinayagan na magtrabaho noon, mas makakapag-focus ka sa pag-aaral mo, ang sabi pa ni Papa. Pero kung di naman po ako nagpa-part-time job, kailang po ni Mamang mahihirapan, lalo na sa pagbabudget para sa mga gastusin, ang wika ko naman. Magulang mo kami at responsibilidad naming ibigay ang pangangailangan mo. Hindi mo kailangang isipin ang mga problema namin kasi anak ka namin. Kami ang mas dapat na kumilos para sa iyo Ning, ang sabi pa ni Papa. Pero isang pamilya po tayo Papa. At ang pamilya dapat po ay nagtutulungan. Saka ang mahalaga naman po ngayon ay nakatapos na ako ng pag-aaral ko. Ito po yung pangarap ninyo para sa amin. Para sa akin ni Mama, hindi ba? Ang makakyat sa stage at makuha ko ang college diploma ko, ang wika ko. Tama si Ning mahal, huwag na tayong malungkot sa araw na ito. Dapat nga ay mag-celebrate pa tayo kasi tinupad ni Ning ang pangarap niya na hindi niya pababayaan ang pag-aaral niya kahit may part-time job siya, sabi naman ni Mama. Pasensya na ha, hindi ko lang din talaga maiwasan ang maging emosyonal sa araw na ito. Hindi lang din kasi ako makapaniwala na sa wakas ay college graduate na ang nag-iisang anak natin mahal. Naluluhang sabi pa ni Papa. Kaya nga po malaki ang pasasalamat ko sa inyo Papa Mama. Kasi hindi niyo po ako sinukuan. Alam ko po na napakaraming pagsubok ang dumating sa atin. Hindi po naging madali ang buhay para sa ating tatlo. Pero nagpakatatag po kayo hanggang sa eto. Makatapos na nga po ako ng pag-aaral. Basta pangako ko po sa inyo ha, na ako naman ang babawi sa pagkakataon na ito. Susuklian ko po ang lahat ng sakripisyo na ginawa ninyo para sa akin Mama at Papa. Naiiyak na sabi ko na rin. Papa Dudut, nakita ko ang pagsusumikap ng mga magulang ko para mabuhay at mapag-aral nila ako. Kahit nasa bahay lamang si Mama ay palagi niya akong inaasikaso lalo na kapag alam niyang pagod ako sa part-time job ko. Kapag umuwi ako noon sa bahay ay pinagtitimpla niya kagad ako ng kape at pinaghahandaan ng merienda. Tatanungin niya sa akin kung anong ulam ang gusto ko para sa hapunan. Gusto niya raw kasi na kahit papaano ay mabawi ko ang pagod ko mula sa part-time job ko. Si Papa naman ay tutol talaga noong sabihin ko na nakapasa ako sa interview para makapag part-time job. Pero wala na siyang nagawa dahil sa nagpumilit ako.
Sa umpisa ayaw niya na maapektuhan ang pag-aaral ko. Ayaw niya nang nahihirapan ako pero dahil na rin nga sa nagsisimula na kaming magipid sa pera ay pinayagan na rin niya ako. Sinabi lang niya sa akin na kapag nahihirapan na ako na pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho, bitawan ko na raw ang pangalawang binanggit ko para mas makapag-focus ako sa pag-aaral. Papa Dudut, pangarap namin na makapagtapos ako sa kolehiyo. At dahil nga sa suporta ng mga magulang ko ay natupad ko ang pangarap nila na makagraduate ako. Para sa akin ay malaki ang utang na loob ko sa kanila at gagawin ko ang lahat para mabayaran yon. Papa Dudut. Kaagad din naman akong nakahanap ng trabaho pero hindi pala madali ang maging regular sa isang kumpanya. Palaging natatapos ang kontrata ko at hindi na nare-renew pa. May ilang taon din akong ganon at nahihirapan talaga ako kapag natatapos ang kontrata ko sa trabaho. Ayoko kasi nang nagtatagal ako sa bahay namin at hindi dahil sa ayoko makasama ang mga magulang ko. Kung hindi dahil ayoko maging pabigat sa kanila. Nahihiya ako sa kanila kapag nababakante ako at nahihirapan na maghanap ng trabaho. May oras kasi noon na natagalan bago ako matanggap muli sa trabaho at halos naubos na rin ang ipon ko. Kaya naman hanggat maaari hindi ko hinahayaan na magtagal na wala akong trabaho dahil gusto ko talagang makatulong sa mga magulang ko. Mabuti na lang at pagkalipas ng ilang taon ay naging regular na rin ako sa isang kumpanya. Ayun nga lang sa Makati yun at medyo nahihirapan ako sa pagbabiyahe ko sa araw-araw. Pero ayos lang basta malaki ang naitutulong ko noon sa mga magulang ko pagdating sa mga gastusin sa bahay. Pero mas natuwa ako nang sa wakas ay maging regular na ako sa trabaho ko, Papa Dudut. Alam niyo po marami po akong benefits na makukuha mula sa trabaho ko ngayon na regular na ako. Magkakaroon po ako ng healthcare insurance, may yearly appraisal din po kami sa sweldo namin. Tapos, iba pa po yung 13th month ko sa company bonus kapag December na. Masayang pagkukwento ko sa mga magulang ko. Nakakatuwa naman anak, kapag nagkataon ay mapapaagang pag-resign ko sa furniture shop. Masayang sabi din ni Papa. Ano pong ibig ninyong sabihin Papa? Nagtatakang tanong ko. Nagkwento kasi ang papa mo kanina, napapagod na raw siyang magtrabaho kasi ang liit na lang ng sinesweldo niya dun sa furniture shop. Si Mama ang sumagot. Matagal ko na rin talagang gustong mag-resign at dumito na lamang sa bahay. Ilang taon na rin kasi akong nagtatrabaho, hindi ba? Hinihintay ko lang talaga na magkaroon ka ng regular na trabaho para pwede na ako mag-resign doon. Dugtong pa ni Papa. Pero hindi po ba masyado pang maaga para mag-resign kayo? Ang ibig kong sabihin kaka-regular ko pa lang din po kasi sa trabaho. Wika ko. Oo nga, pero hindi hamak naman na mas malaki ang kinikita mo kaysa sa sinasahod ko. Sigurado ako na kahit hindi na ako magtrabaho ay mabubuhay na tayo ng mama mo sa kikitain mo dyan sa kumpanya ninyo. Tugon pa ni Papa. Huwag kang mag-alala Ning. Hindi pa naman kaagad mag-resign ang papa mo sa trabaho. Sinabi ko kasi sa kanya na pag-isipan niya mabuti ang desisyon na gagawin niya. Matanda na kami kaya kapag nag-resign siya baka hindi na siya makahanap pa ng ibang trabaho, ang sabi pa ni Mama. Bakit pa ako magtatrabaho kung may maayos naman ang trabaho ang anak natin mahal? Sigurado naman ako na hindi niya tayo pababayaan kasi pinag-aral at pinagtapos natin siya sa kolehiyo, hindi ba anak? Baling ni Papa sa akin. Opo, syempre naman po. Sandali lang po ilalagay ko lang po sa ref ang ibang mga grocery ko para lumuwag naman tong lamesa natin. May pag-aalinlangan na tugon ko. Papa Dudut, wala pang isang taon mula nang maregular ako sa trabaho ay huminto na nga sa pagtatrabaho si Papa. Nag-resign siya sa pinagtatrabahuhan niya at mula noon ay ako na ang sumalo ng lahat ng mga gastusin sa bahay. Mula sa mga pagkain, bills hanggang sa patina sa mga bagong gamit sa bahay na gusto ng mga magulang ko. Madalas kasi silang magpabili sa akin ng mga appliances o furniture lalo na kapag darating ang fiesta sa lugar namin.
Dapat daw ay may bagong gamit na makikita ang mga bisita sa loob ng bahay. Kaya naman kahit na hindi na kailangan, basta gusto nila papa at mama ay binibigay ko yon sa kanila. Kahit mga gadget na gusto nila, basta pasok sa budget ko ay binibigay ko kung ano man ang hilingin nila sa akin. Yun kasi ang paraan ko sa pagtanaw ng utang na loob sa kanila. Gusto ko na maramdaman nila na ginagampanan ko ang responsibilidad ko bilang isang anak. At dahil ako na ang tumatayong breadwinner sa bahay, doon na rin ako naglakas ng loob na sagutin ang manliligaw kong si Renan. Kagad ko rin naman siyang pinakilala bilang boyfriend ko sa mga magulang ko, pero nang makaalis si Renan sa bahay ay kinausap ako ni Papa tungkol sa kanya. Ano namang naisipan mo at sinagot mo na ang panliligaw ng lalaki na yon? Tanong ni Papa. Ano pong ibig ninyong sabihin? Naguguluhang tanong ko. Ang ibig sabihin ng papa mo, hindi ba masyado pang maaga para maging boyfriend mo siya? Wika ni Mama. Ilang buwan na rin naman pong nanliligaw sa akin si Renan. Nakilala niyo na rin po siya dati pa bilang manliligaw ko, kaya sa tingin ko'y wala nang ibang dahilan para hindi ko siya sagutin, ang sabi ko. Pero hindi mo pa rin dapat na minamadali ang mga bagay-bagay, Ning. May tamang oras naman, lalo na pagdating sa pakikipagrelasyon. Ang wika pa ni Papa. Papa, 28 years old na po ako. Pareho rin naman po kami ni Renan na may regular at maayos na trabaho. Siguro naman po ay eto na yung tamang oras para mas makilala namin ang isa't isa bilang magkarelasyon. Paliwanag ko. Mas makikilala mo siya kung wala pa kayong relasyon. Kasi kapag pinatagal mo pa ang panliligaw niya at sumuko siya, ibig sabihin hindi siya seryoso sa nararamdaman niya para sa iyo. Si Mama ang nagsalita noon. Naintindihan ko naman po ang point ninyo, Papa, pero para sa akin, mas gusto ko siyang makilala bilang boyfriend ko. Sagot ko. Ikaw ang bahala. Sabi mo nga nasa tamang edad ka na, pero sana huwag ka pa rin magmamadali sa mga desisyon na ginagawa mo. Hindi mo naman kailangan na makipag-unahan sa mga dati mong kaklase pagdating sa pag-aasawa. May himig na pagtatampong sabi ni Papa. At kung dumating man ang oras na gusto mo nang talagang lumagay sa tahimik na buhay, sana'y huwag mong kakalimutan ang obligasyon mo sa amin ng Papa mo, Ning. Paalala pa ni Mama. Tandaan mo sana na nag-iisang anak ka lang namin. Kaya wala kaming ibang pwedeng asahan na tumulong sa amin kung hindi ikaw lang, anak. Dagdag pa ni Papa. Papa Dudut, halos 80% ng perang kinikita ko sa trabaho ay napupunta sa mga bayarin sa bahay at sa mga magulang ko. Nagpakabit na rin kami ng internet connection at yung mahal na package pa ang kinuha namin. Dahil yun ang pinili ni Mama, kaya naman dumagdag pa yon sa bills na kailangan kong i-budget sa sweldo ko. Kasunod noon ay hiniritan ako ni Papa na gusto niya ng bagong TV para sa kwarto nila ni Mama na binigay ko na rin naman sa kanila. Tapos aircon naman ang hiniling ni Mama sa akin at iba pang mga bagong gamit na binibigay ko rin sa kanila. Kaya wala rin talagang natitira halos sa sinasahod ko. Wala akong naiipon para sa sarili ko at madalas na naiinggit ako sa ibang kaibigan o katrabaho ko na nagagawang magbakasyon sa kung saan saan. Dahil wala silang pinagkakagasusan sa magulang nila. Pero syempre hindi ko yon pinaparamdam sa mga magulang ko. Papa Dudut, mula nang ipakilala ko si Renan, kay Mama at kay Papa ay madalas nila akong paalalahanan na huwag munang mag-aasawa. Sinabi nila na hindi madali ang pagbuo ng pamilya, kaya sana raw ay hindi muna yon pumasok sa isipan ko. Dapat daw ang trabaho at pag-iipon muna ang focus ko at hindi ang pagkakaroon ng anak. Ang nasa isip ko noon ay sana'y naisip din nila Mama at Papa ang bagay na yon bago sila nag-decide na gumawa ng anak noon. Papa Dudut, sa isang fast food chain kami nagkakilala ng boyfriend kong si Renan. Lunch break ko yon at maraming tao kaya konti na lang talagang bakanting upuan. Mag-isa lang ako noon sa lamesa at may isa pang bakanting upuan sa tabi ko kung saan nakishare si Renan. Nakipagkilala na rin siya sa akin at sa maikling oras na yon ay nag-enjoy talaga akong kausap siya. Naulit ang pagsasabay namin kumain hanggang sa magkapalagayan kami ng loob.
Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, niligawan na ako ni Renan at pinakita niya na seryoso talaga siya sa akin. Sa Makati lang din kasi siya nakatira pero dinadalaw niya ako sa Cavite kapag wala siyang trabaho. Magkalapit lang din ang building na pinagtatrabahuhan namin. Nung una gusto niya pa akong ihatid araw-araw pauwi ng Cavite pero ako na ang nagsabi na hindi na kailangan gawin yon. Kaya hanggang sa may sakayan na lamang ng bus niya ako inihahatid. At ang pinakapaborito kong parte sa panliligaw niya sa akin ay yung paggawa niya ng mga tula at love letter. Kaya sino ba naman ang hindi mai-in love sa kanya, hindi ba? Papa Dudut, 3 buwan din ang tinagal ng panliligaw sa akin ni Renan. Naramdaman at nakita ko kasi na seryoso talaga siya sa akin. At mahigit 1 taon na ang relasyon namin nang mag-decide kaming magsama na sa isang bahay. Malapit lang kasi ang tinutuluyan niyang kondo sa trabaho ko. At dahil magkasama na kami sa isang bahay, hindi naman pwede na hindi ako mag-share sa mga gastusin para sa aming dalawa. Pero hindi ko yon magawa dahil malaki pa rin ang halaga ng pera na ibinibigay ko sa mga magulang ko. Nahiya na tuloy ako kay Rena noon. Babe, huwag mong masyadong isipin ang mga gastos dito sa place ko. Ayos lang naman sa akin na magpadala ka ng pera sa parents mo kasi parents mo nga sila. At alam ko na ikaw lang ang inaasahan nila na tutulong sa kanila. Wika pa ni Renan. Kaya nga minsan napapagod na talaga ako. Alam mo babe, habang tumatagal napapansin ko na parang may mali na sa ginagawa ko o ginagawa ng parents ko. Pakiramdam ko masyado na akong naaabuso, ang sabi ko. Baka naman pagod ka lang kaya mo nasasabi yan. Wika pa ni Renan. Siguro nga babe. Pagod na akong suportahan at tulungan sila. At mahirap mang aminin. Minsan nararamdaman ko na pagod na ako maging anak nila. Imagine kakaregular ko lang sa trabaho, nag-resign kaagad si Papa para magstay na lang sa bahay. Kahit pwede pa naman sanang pagtulungan namin ang mga gastusin doon. Pero hindi Inaasa na lang niya sa akin ang lahat. Alam mo sa totoo lang, nakakainggit ka sa kayong ibang mga kaibigan ko. Kasi nagagawa ninyo magtrabaho ng halos sarili nyo lang ang iniisip. Yung parents nyo kasi hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin para sa mga sarili nila. Hindi nila kayo binibigyan ng responsibilidad na buhayin sila. Samantalang ako kumakayod para sa mga magulang ko. Medyo naluluhang sabi ko. Ikaw na rin ang nagsabi sa akin dati na gusto mong bumawi sa kanila. Ginagawa mo yan kasi nga gusto mong tumanaw ng malaking utang na loob sa kanila. Wika pa ni Renan. Pero hanggang kailan ko ba dapat gawin yon? Hanggang kailan ko nga ba dapat pagbayaran ng utang na loob sa kanila? Nakakapagod na kasi talaga Renan. Nakakapagod silang unahin kesa sa sarili ko. Pag-iyak ko. Papa Dudut, bukod sa malapit ang kondo ni Renan sa pinagtatrabahuhan ko, gusto ko na rin talagang ihanda ang sarili ko pagdating sa pag-aasawa. Kaya pumayag ako sa gusto ni Renan na magsama na kami sa isang bahay. Mag-30 years old na kasi ako noon kaya naman para sa akin ay oras na para i-ready ko naman ang sarili ko tungkol sa buhay pag-aasawa. Kailangang matuto na akong mag-budget, maging good partner at humawak ng pera na para sa aming dalawa. Kaya lang ng mga oras na yon ay hindi ko yon magawa ng tama dahil na rin sa patuloy na pag-aabot ko ng pera sa mga magulang ko. Noong mag-umpisa na ay hindi na ako masyadong umuuwi ng bahay namin ni Papa. Wala naman akong naririnig na kahit na anong negatibo mula sa kanila, Papa Dudut. Nagte-text naman kasi ako kina Renan, ako matutulog kapag ganon. Tapos ay palagi ako nag-iiwan ng pera sa kanila. Pero nang tuluyan na nga kaming mag-live-in ni Renan, hindi naman pwede na puro si Renan lang ang gagastos ng para sa aming dalawa. Bukod sa hindi pa fully paid ang kondo na yon, may mga bills, gastusin sa kondo at iba pang mga bayarin din siya na pinaglalaanan ng pera niya. Kaya naman doon na ako nagsimulang mas ayusin ang pagbabudget ko ng pera. Mas nagtipid ako para makapag-abot ng pera na panggastos namin ni Renan. At kasama sa pagbabudget na yon ay ang pagtitipid ko na ibinibigay ko
sa mga magulang ko, Papa Dudut. Bakit naman kailangan na pati ikaw ay magbigay pa ng pera para sa pambayad niya ng kondo? Naiinis na tanong ni Papa habang ka-video call ko sila ni Mama. Sinabi ko kasi na babawasan ko muna ang perang ipapadala ko para sa allowance nila. Kasi po dalawa kami ni Rena na nakatira sa kondo, Papa. Tugon ko. Oo nga, pero siya ang lalaki. Dapat siya lang ang gumagastos lahat para sa'yo. Kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pang bawasan ang perang pinapadala mo dito sa amin. Bakit kailangan na pati kami tipirin mo? Sabi pa ni Papa. Papa, sinabi ko naman po sa inyo ang dahilan. Nagsasama na kami ni Renan dito kaya kailangan na magtulungan na rin kaming dalawa pagdating sa mga gastusin. Paliwanag ko. Pero paano naman kaming mga magulang mo? Tanong pa ni Papa. Nagpapadala pa rin naman po ako ng pera sa inyo. Ayun nga lang po kailangan nating magtipid ng konti ha. Kasi may ibang pinagkakagastosan na rin po ako dito. Sagot ko naman. Nasaan ba yung Renan na yan ha? Gusto ko siyang kausapin kasi hindi niya dapat ginagawa sa iyo yan. Hindi kanya dapat hinihinga ng pera para sa mga gastusin ninyo dyan sa kondo. Naiinis na sabi pa ni Papa. Hindi po ako hinihinga ni Renan ng pera. Kusa po ako nagbibigay sa kanya kasi nga po dalawa na kaming responsable sa mga bayarin dito. Paliwanag ko naman. Mali pa rin yun. Siya ang lalaki. Kaya dapat siya lang ang gumagastos lahat para sa iyo. Kasi kung patuloy kang papayag na maghahati kayo sa mga gastusin paano naman kami ng mama mo? Nag-iisang anak ka lang namin, Ning. Huwag mo naman sanang kalimutan yon. Kaya nga pinilit ko na mapagtapos ka ng pag-aaral mo kasi ikaw lang ang pwede naming asahan na tumulong sa amin. Huwag mo naman sanang baliwalain lahat ng naging sakripisyo namin para sa iyo ng mama mo. Pagpupumilit pa ni Papa. Papa Dudut, hindi ko alam kung anong klaseng mindset meron ang mga magulang ko. Sa totoo lang ay hindi ko na sila maintindihan. Pakiramdam ko kasi noon kaya nila ako ginawa at pinanganak sa mundong ito ay para maging lifetime insurance nila. Binigay ko naman ang lahat ng pangangailangan nila. Bawat hilingin nila sa akin, pinagsusumigapan ko na maibigay sa kanila. Mga furniture at appliances sa bahay, pagpapaayos ng bahay namin, halaman na gusto ni Mama, mga gadget na gusto ni Papa at kung ano-ano pa. Ini-spoil ko talaga silang dalawa dahil gusto ko na maramdaman nila na ginagawa ko ang lahat para mabayaran ang utang na loob ko sa kanila. Tinupad ko rin naman ang pangako ko na hindi ko sila pababayaan at babawi ako sa kanila. Pero parang kulang pa rin ang ginagawa ko na yon. Kaya naman nagkasagutan talaga kami ni Papa hanggang sa sinabi ko na lamang na uuwi ako sa susunod na linggo para ipahakot ang ibang gamit ko. Papa Dudut, pagkatapos kong makuha ang ibang gamit ko sa bahay ni Papa hindi na kami masyadong nag-usap pa. Nagpapadala na lamang ako ng pera sa bank account ni Mama para sa mga panggastos nila. Ang gusto ko sana ay bigyan ng puhunan sina Papa at Mama para makapagtayo ng tindahan o anumang negosyo para sa kanilang dalawa pero sinabi ni Papa na hindi nila kailangan yon. Matanda na raw sila para mag-asikaso pa ng mga negosyo na kagaya ng sinasabi ko. Pero sinubukan kong ipaliwanag sa kanila na wala namang masama kung susubukan nilang magtayo ng tindahan lalo na at walang masyadong tindahan sa lugar namin. Pero para kay Papay, matanda na raw sila. Para maghanap buhay at obligasyon ko naman daw na buhayin sila. Papadudot sa loob ng ilang taon na pagtatrabaho ko para sa mga magulang ko. Hindi naman siguro masama kung piliin ko naman na simulang isipin at asikasuhin ang sarili ko. Oo, malaki ang utang na loob ko sa kanila. Pero dapat ba na habang buhay ko yon na bayaran sa kanila? Hindi ba pwedeng tulungan din naman nila ang mga sarili nila? Ang anak ba talaga ang sasalo sa huli ng responsibilidad nila? At hanggang kailan ba ako dapat na tumanaw ng utang na loob sa mga magulang ko? Sorry sa napakaraming tanong na iniwan ko sa inyo, Papa Dudut, at sa inyong mga tagapakinig. Sa totoo lang kasi nahihirapan pa rin ako hanggang ngayon. Hindi ko na alam kung paano pa sila tutulungan. Gusto na ni Rena na magpakasal na kami at magkaroon ng anak.
pero natatakot ako sa mas malaking responsibilidad. Pero kung mangyari man na magkaroon na kami ng anak ng partner ko ay hindi ko ipaparana sa magiging anak namin ang responsibilidad na pilit na ibinigay sa akin ng mga magulang ko. Dito ko na rin po tatapusin ang sulat ko, Papa Dudut. Yours truly, Ning. Maraming salamat, Ning, sa pagbabahagi ng iyong kwento sa aming programa. Maswerte ka na may mga magulang ka na pilit na iginapang ang pag-aaral mo. Pinaramdam nila ang lahat ng pagmamahal na kaya nilang ipakita at ibigay. Pero maswerte rin sila na may isang anak sila na kagaya mo na handa ring magsakripisyo para maibigay ang mga pangangailangan nila. Sa totoo lang ay hindi talaga madali ang tumayo sa sitwasyon mo sa ngayon. Dito kasi sa bansa natin may mga nakasanayan at nakaugalian tayo na kailanman ang magulang ay hindi dapat pinapabayaan ng isang anak. Pero may punto rin ang mga binanggit mo dito sa sulat mo. Gusto mo na tulungan din ang mga magulang mo ang kanilang sarili para hindi sila palaging nakaasa sa iyo. Kaya ang mabuting gawin mo ay kausapin mong muli ng mahinahon ang mga magulang mo at muli mong ipaintindi sa kanila ang kahalagahan ng nais mong mga mangyari. Na hindi mo naman talaga sila pababayaan at bibigyan mo lang sila ng paraan para muli nilang matutunan na tulungan ang kanilang mga sarili. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po